Oy, palitan na yung dapat palitan ha. Yung sinasabi ninyong professional yung nasa paligid. Lustos, mga kuwan mo, mga plastic. Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! What's up mga kapenyo, at dito nga naglabas na ng pahayag at quick update itong magkapatid na Casimero. At dito si Utol Janrel Casimero nagpost nga kagabi sa kanyang Facebook page, at dito sinasabi ni Utol Janrel, pagkatapos mo itumba si Neri next year, tayo na. Alam ko at alam ng lahat, ako lang ang makakatalo sa iyo na Oya Inoue. At alam naman natin mga kapenyo kung gaano kabangis din etong si Utol Janrel Casimero, even do nga na wala siya gaanong hangin sa mga nakaraan niyan laban, at aminado naman yung magkapatid doon na sinasabi nga nila yon, pero taktika nga daw nila yon para hindi matakot din etong si Naoya Inoue. At sa puntong yon mga kapenyo, syempre silang dalawa yung nagpaplano dyan, at ang coach nga niya etong si Jason Casimero na kanyang kapatid, syempre kanya-kanyang taktika yan mga kapenyo, At ganun din naman din kay Marlon Tapales, meron din naman silang mga naging ideas or taktika rin nila na maging defender, maging defensive sa laban dito kay Inoue. So kanya-kanyang taktika yan mga kapenyo. At tara mga kapenyo, panoorin naman natin yung naging reaksyon o naging salita dito ni Jason Casimero sa naging laban nga neto ni Naoya Inoue versus Marlon Tapales. At good morning pala sa inyong lahat mga solid kapenyo ko. Oy, palitan na yung dapat palitan ha. Yung sinasabi ninyong professional yung nasa paligid. Lustos, mga kuwan mo, mga plastic. Kita nyo na mga kapenyo nagsalita ka agad dito si Jason Casimero na palitan na nga raw ang dapat palitan, dahil nga kumbaga mga plastic nga daw itong mga nagsasalita nito. Kung maaalala nyo mga kapenyo, nung lumaban etong si Utol Janrel Casimero dito sa isang Japanese din na si Uguni, talagang marami ang nagbash sa magkapatid, at marami ang nagsalita na sinasabi na kesyo daw palitan na raw si Jason Casimero kasi daw kulang sa stamina, kesyo ganito ganyan. Alam nyo mga kapenyo, sa totoo lang, ito real talk to kahit hindi naman niya palitan yung personal coach niya, wala naman problema yon mga kapenyo. Ang kailangan lang naman ni Utol Janrel Casimero yung conditioning coach, na kung saan, kung makikita nyo nga nung araw kay Manny Pacquiao, meron siyang coach Freddy Roach na head niya mismo, at meron din si Buboy na kababata ni Senator Manny Pacquiao. Ito na lang yung pagbasihan nyo mga kapenyo Noong araw si Buboy, may alam din ba siya na maging coach? Wala naman, di ba? Sa totoo lang, real talk, wala rin alam si Buboy na kababata ni Senator Manny Pacquiao, at ngayon sikat na coach na, dahil kay Senator Manny Pacquiao. At pangalawa, bukod sa may coach na si Senator Manny Pacquiao na dalawa, Coach Freddy Roach, Coach Buboy, kumuha sila ng coach conditioning noong araw na si Alex Arisa, na kung saan lalong pinalakas yung stamina ni Senator Manny Pacquiao. At yun ang dapat gawin neto nila Utol Janrel Casimero, stamina lang, wala naman problema kahit hindi palitan etong si Jason Casimero, at I don't think dapat palitan si Jason Casimero. Totoo naman yung sinasabi ng magkapatid na natalo na ba sila para husgahan nyo sila na palitan, di ba? Totoo naman, hindi pa naman natatalo itong magkapatid. Sa totoo lang sa lahat na naging laban simula naging coach niya etong si Jason Casimero, never pa silang natalo. Etong huling laban naging draw dahil maarte etong Hapon na Uguni, Alam nyo naman pag nalaban sa Japan talaga maaarte yung iba dyan. Yung iba nga pagka yung Hapon ang basag-basag ang mukha na bumabawi, hindi nila ini-stop agad. Pero kung alam nilang dehado, ini-stop na nila kagad. Real talk yan mga kapenyo yung sinasabi ko. Close ninyo, sinasabi ninyo mga professional yung nasa paligid ni
Plastic yung mga nagsasabi dyan. Yung mga nagsasabi sa amin na palitan na yung trainer, lahat na nakapaligid ni Cuadras palitan. Hindi kami natalo ha. Dapat sinasabi nyo rin. Palitan din yung sinasabi niyo yung palitan, dapat palitan. Yung galawan kasi ni Naoya Inoue guys, at galawan ni Tapalis, akmang-akma kay Tapalis, kay Inoue. Kasi si Tapalis, sinasalo lang yung suntok ni Inoue. Pag naglaban naman sila ni Cuadras at ni Inoue, si Utol kasi, yan lang yung masasabi ko sa inyo guys. Si Utol pag lumaban, hindi talaga magpapasuntok yan. Mahina pa yan or malakas. Kasi yun yung sinasabi ko kay Utol. Tol, kung pwede mong So dito mga kapenyo, no, parang sinasabi nga nito ni Jason Casimero dito na si Naoya Inoue nilabanan niya eto si Marlon Tapales dahil akbang-akma yung estilo ni Naoya Inoue dito kay Marlon Tapales. Parang ang nangyari rito, target shooting, no? Na kita naman natin yung kinalabasan na talagang nahirapan din si Naoya Inoue sa kanya at naging defensive dito si Marlon Tapales. Even though na sumusuntok ng ilang suntok etong si Marlon Tapales, pero hindi effective kay Naoya Inoue yun. Hindi nga nagasgasan yung mukha eh. Sa totoo lang ha, hindi nagasgasan ang mukha ni Naoya Inoue. Ilagan mo para hindi makagawa ng kombinasyon. Kasi once na makatama ka guys, pwede ka kasing gumawa ng kombinasyon na suntok. Yan talaga yung sinasabi ko lagi kay Utol. At alam ko naman yung estilo ni Inoue. Kung makikita ko naman kung ano yung gagawin niya. Diba sa laban nga na Tapales, sinasabayan ko pa si Inoue ng bang, ng ganon. Kasi alam ko na ganon yung susuntok ni Inoue. Estilo talaga ni Alas ang tatalo kay Inoue. Matigas pa nga at matibay sa body shot. Kaya si Alas lang ang tinik kay Inoue. Oo, ako sa totoo lang, ito sarili kong opinion to mga kapenyo. Hindi dahil brad ko si General Casimero pero nakikita ko talaga na medyo iwas no etong si Naoya Inoue dito kay General Casimero, lalo na kung kumuha etong si Utol General Casimero ng conditioning coach, no? Bukod dito sa kanyang kapatid, ito na yung head trainer niya, si Jason Casimero. Wala akong nakikitang dapat palitan si Jason Casimero. Wala akong nakikitang ganun kasi totoo yung sinasabi nila, hindi pa naman talaga sila natalo. Kaya no need, no? Na kumuha siya ng panibagong head coach. Ang kailangan niya talaga dito ito, sariling opinion ko lang, sariling payo ko lang din, conditioning coach. No, yun yung nakikita ko, yung hangin lang talaga ni Utol. Kasi kung manumbalik yung hangin ni Utol katulad nung dati, siguradong grabe ang takot nito ni Naoya Inoue. Baka maging Mayweather Manny Pacquiao rin to. Hindi po kakasaya si Naoya Inoue guys kung malakas yung si Tapales. Ginawa na lang nga ni Tapales, na gano'n na lang si Tapales. Nagdidipinsa na lang siya kasi yun nga, mabilis si Tapales as Inoue. Kaya yung ginawa niya, dipinsa na lang lagi, dipinsa. Yes, pero alam natin na nag-ano na lang si Tapales. Kumbaga, nag-ano na lang ba, yung parang, nag-ano na sa sakit ba? Sa sunod ni Inoue. Parang, nakikiramdam na sa sakit. Naramdaman na yung sakit ni Naoya Inoue. Kaya siguro nung hindi niya na parang hindi niya na kaya. Hindi niya na kaya siguro patumbayan si Naoya Inoue. Tapos natamaan siya ng street na malakas. Kaya doon siya umupo na lang siya. So yan, nakita nyo yung naging reaction dito ni Jason Casimero at naging analisa niya dito sa laban ni Marlon Tapales versus Naoya Inoue, na kung saan talagang nung mga ilang rounds parang nakikita nga daw niya, na parang tinitiis pa ni Marlon Tapales itong mga banat ni Naoya Inoue hanggang sa dumating nga itong round 10 na talagang hindi niya nakaya. Kaya siya talagang kita nyo nag-down na lang siya kaagad at halos gumapang nga dito si Marlon Tapales, na kung saan talagang naawa din ako dito kay Marlon Tapales. Real talk yan mga kapenyo. Parang sa tingin niya, wala na siyang chance na manalo. Oo. Masakit talaga yun. Dito yun sa may dito, aftershock yung mga ganyan. Pag matamaan ka sa mga ganito, aftershock yung may hilo ka ganito talaga. Hilo ka. Dito yung nakatama si si Utol kay Titi. Kay Titi, dito yun kay Titi. Kaya yung sa mga nagsasabi-sabi dyan na napalitan na, yun din yung sabihin niyo sa team ngayon ni Tapales. Kung masasaya, magaganda ba yung sinasabi niyo. Kami hindi kami natalo pero sinasabihan niyo kami ng gano'n. Tingin niyo ba kung
pinatay ka agad ni Tata yun kasi yung pusta namin round 5. Kung halimbawa first round ng pusta namin at pinatay ka agad ni Tata yun si Ogoni. Gusto ba ni Naoya Inoue na lalaban agad kay Cuadro Alas? Siyempre matatakot yun. Matatakot yun kay Cuadro Alas. At si Naoya naman, kung sabihin na natin na malakas yan si Tapales, kalabanin ba yan ni Inoue? Hindi niya yun kalabanin kasi malakas. At alam niya kasi na mas malakas pa siya kay Tapales, kaya yun kinalaban niya. O sige, kami. Pero yun nga, may usapan na kami sa noon pa, usapan na ng promoter na gano'n. So ayan mga kapenyo, no, kita nyo naman, nagsalita na nga eto si Jason Casimero at ang naging reaction nga na dito, talagang parang sinasabi niya na etong si Naoya Inoue, pinili niya talaga etong si Marlon Tapales dahil tugma etong kanyang estilo dito kay Marlon Tapales na kung saan mas madali niyang matalo etong taon to, no? Kumpara nga daw kay Utol Janrel Casimero na talagang umiiwas etong si Naoya Inoue. At nakikita naman natin lahat talaga yan mga kapenyo, no, na parang iniiwasan niya etong si Janrel Casimero na kung saan alam kasi ni Naoya Inoue na pwedeng may tulog talaga siya dito kay Janrel. Lalo na kung lumakas pa ang stamina nito ni Utol Casimero, sigurado, no, siguradong may kalalagyan dito si Naoya Inoue dahil kung sa bilis lang, alam ni Janrel yung gagawin niya rito dahil alam naman natin sa experience talagang iba ang experience ng Janrel Casimero at may power punch, no? Yun yung pinagkaiba nila ni Marlon Tapales. Si Marlon Tapales mga kapenyo, defensive fighter siya dito sa laban niya kay Inoue at hindi siya nagbitaw ng marami suntok at parang wala siyang planong manalo talaga, no? Pero napakaganda pa rin ang pinakita ni Marlon Tapales, no? Even though na natalo man siya, saludo tayo dyan. At dito nga na sinasabi ko na medyo delikado etong si Naoya Inoue dito kay Casimero dahil nga merong power punches, no, etong si Casimero na anytime na tumama ang kamao neto ni Utol Janrel kay Naoya Inoue, pwede rin siyang maalog. Yun yung tinatawag na 50-50 fight mga kapenyo. Ito yung talagang isa rin sa inaabangan ko, no? Ito yung sa mainit na laban talaga. Anyway mga kapenyo, maraming salamat dito sa panonood nyo sa panibagong reaction video at kita-kits na tayo sa susunod kong reaction videos. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal